Maligayang pagbabalik dito lamang sa CBall IESF National Team Qualifiers, and we are up to match number 2. This is gonna be a battle between Team Falcons PH kontra sa Team Liquid PH Academy. Hans Galleria and Burrito, kami pa rin ang inyong mga casters para sa araw na ito. And I just have to say, naging intense yung laban kanina, pero meron ng isang team na nakapasok sa Grand Finals, and that's Team Liquid Philippines. Ano kaya ang posibleng mangyari dito? Ay nako, hanggang ngayon di pa rin ako makamove on doon sa naging matinding aksyon na naihinatid ng Onyx Philippines at ng Team Liquid PH. Pero props pa rin sa Onyx Philippines for putting up a good fight. Matindi pa rin ang kanilang pinakita. And I'm sure na itong mga teams na meron tayo ngayon, kahit sabihin natin na yung Onyx Philippines ay natanggal, hindi pa naman doon natatapos yung laban nila. Kasi pwede pa silang makasali sa ating national team through the CBall Combine. At para sa lahat ng mga nagtatanong, ano nga ba ang CBall? Ano nga ba ang peso? At bakit ba natin ginagawa lahat ng to? Okay? Para sa mga hindi nakakaalam, ang peso or ang Philippine Esports Organization ay ang National Sports Association para sa esports. Sila ay akreditado ng Philippine Olympic Committee. Peso din ang may hawak at responsable sa pag-organisa at pagpapatakbo ng ating Team CBall. Kahit anong laro pa yan, layunin ng peso na palakihin at pasiglahin ang esports industry dito sa ating bansa. Of course, ang peso ay isang non-stock, non-profit organization na binubuo ng mga esports industry big giants. Big na giants, but big players katulad ng Tier 1, Minescu Global, CNC, Brand Esports at marami pang iba. Suportahan natin ang peso sa kanilang mga adhikain, at para sa karagdagang impormasyon, maaari nyo bisitahin ang www.esports.com.ph o kanilang Facebook fan page, Philippine Esports Organization. And I think dun din ilalabas kasi yung mga relapse tuloy. Yung mga rewind, yung mga recap ng mga laro. Hindi relapse guys ha. Huwag kayong magre-relapse. Okay? Pero yung mga recap ng ating mga nakitang laban kanina, kung sakaling hindi nyo naabutan ng live sa ating Pilipinas Live app, ay pwede nyo pa ring abutan sa ating mga social media pages ng Philippine Esports Organization. Okay? So para sa lahat ng mga nagtatanong na wala pa sa Pilipinas Live app, kung may katabi kayo, kung may nanonood sa cellphone, na yan, di ba? Nag-iisip, saan mo man mapapanood ng live sa Pilipinas Live app. Alright? So there you finally have it. As of this moment, gaya na nabanggit natin, TLPH already advancing into the finals. Coach RC posibleng maupo sa pwesto kung sila ang magkampiyon. But on the other side, dalawang coaches din ang talagang laban na laban as of the moment. You have Coach Trevor para sa Team Falcons, and you have Coach Moody naman para sa side ng TLPH. Diba? Ang dami. Ayan na. Ayan na. Ito Team na. Liquid Academy and Team Falcons. Alright, so there you have it. It's Flap TZ, Few, Kyle TZ, Ogwen, and Super Marco. Meanwhile, on the other side, you have Palos, Toto, Aizawa, and Yuk TZ, and Ishkael. Hindi ko lang maalala kung sino dyan, si Ishkael at si Yuk TZ, but you have Maeve and Shahayin. Hindi ko alam. Hindi ko kasi kilala yan. Hindi ko alam yung mga Korean ata yan eh. Korean name yung ata Maeve, yan. hindi ko alam. Siguro jowa niya yan. Naalala ko na si Shahin. Parang yung sa ano ata yan. Sa solo leveling ata yan. Totoo ba? Oo, sa solo. Hindi mo kasi pinanood. Kita mo kasi, sabi mo pinanood mo na. Tapos kayan mo lang naalala. Hindi mo kasi pinanood eh. Pero napanood natin kanina ang mainit na aksyon ng Team Liquid at nag-aabang na TLPH doon sa ating Grand Finals. At ito yung maganda eh. Ito yung matindi dito. Team Liquid, Team Falcons, dami kasing team eh. Team Falcons PH, lumipad na, nagkaroon ng World Tour to. Itong roster na to, nagkaroon ng World Tour. Laban sa Team Liquid PH Academy na, kumbaga masasabi natin na bagong salta pagdating sa representation dito sa Pilipinas. And honestly, I like the storylines for these two teams. Kasi kung Team Falcons PH ang makakuha ng pwesto at mailagay nila si Coach Trevor, malaki ang chance na obviously silang 5 ang mapunta at muling magrepresenta ng Pilipinas. But this could also be the 3rd straight year na magre-representa si Kyle TZ ng bansang Pilipinas. Kasi 2023, he was together with AP Bren kasama ang boys at nanalo sila ng SEA Games sa Cambodia. In 2024,
nagpunta naman sila, I believe, ng Riyadh. He was together with RRQ Kaito at siya yung 6th man doon. So, posible na pag ganito ang nangyari, it's gonna be the 3rd year over again and he's gonna be the only player na magkakaroon ng 3 back-to-back-to-back. Kasi merong 4 na nag-back-to-back. That's Oh My Venus, Wise, Haji, and Kyle TZ. Pero yung nag-represent ng 2 beses, silang 4, tsaka si Pew. Kasi si Pew, 2019, 2023. So, hindi siya back-to-back. Oo nga, no? Grabe yung mga research. Malalim ang research. Malalim ang hugot ko, malalim, boss. Malalim ang hugot. Sabi ko sa'yo, eh. Uy, wait lang. Pero malalim na rin ang hugot. Ay, at ang mga bans, dahil nagsimula na nga ang ating game number 1 na drafting phase. Dahil natanggal na ang isang Louie at Che para sa Team Falcon. Sa kabila naman, Fanny at ang Zushin. Parang iba yung aura ngayon ng Louie. For some reason, mas madalas na siyang nababan ngayon compared to before. Kahit yung chip din, nakita natin kanina nung game number 3, prioritize yan ni na JP at ng Team Liquid Philippines. Pero ito yung isa sa mga heroes na hindi pa rin talaga pinapakawalan, yung Fanny and yung Joy. Quite obvious na posibleng makita natin yung Suyu na ma-pick up na naman, pero nakadepende rin kasi talaga Team Liquid Philippines Academy. Siguro ito yung isa sa mga teams na hindi gaanong nakikita ng maraming mga tao. Pero knowing that they're going with Team Liquid Philippines at nakarating sila sa ganitong punto, hindi malabo na makita nila yan. Just imagine if both of them make it to the finals. So there's at least a surefire TLPH 6th man na makukuha na doon. Oo, tsaka paano sila maglalaro? Isa lang naman yung area nila doon sa bootcamp, di ba? Yung isa saan maglalaro? Sa court. Sa court muna, di ba? Pero again, maganda dito na para sa Team Falcons, matagal na sila magkakasama. No? Yung chemistry nila ay nandun na talaga. By the way, napick na rin itong Kalea, no, sa kamay ng Team Falcons PH. Pero going back to sa storyline na gusto kong iluto dito, Team Liquid PH Academy, may 2 player dito na matagal na magkasama talaga. Si Yuk TZ at saka si Aizawa. Game lab pa lang, magkasama na sila. Season 1 pa lang ng MDL, magkasama na to. And mind you, yan ang regular season MVP ng MDL PH Season 1. Itong si Aizawa. So, at this point, siguro nagtataka kayo, this is an MDL team. Paano sila nakarating ng ganito kalayo? Guys, you also have to mind na last year, it was RRQ Kaito, an MDL team na nagrepresenta sa Pilipinas at tinalo nila nun ang Team Falcons sa semis at tinalo nila ang Smart Omega sa finals. And look at this, Team Falcons sa semis. MDL team na naman. So, can Team Falcons find and get over the hump? Kasi ito yung multo nila Ito yung multo nila. Multo na mo. Oy, wait lang pero nagsimula na rin naman yung draft natin. At nakita na nga na Suyu and Harit para sa Team Liquid Academy. Habang sa kabila naman Lucas at Valentina. Napapadalas ang Lucas Val na magkasama, Oo, para hindi na makopya. Para wala nang Mufasa Scar, pre. Mahirap kasi yung Mufasa Scar. Parang kahit si Mufasa namomroblema siya Usually pag isa lang, namomroblema na siya pag nabuhos niya na lahat ng skills niya. Pero pag may Scar doon sa kabila, yun yung mas mahirap. Like wala ka talagang Luna. So now, TLPH Academy, they're gonna go with the Jawhead para ibigay dito kay Ishkael at some point in time. And then, ang masisilip din natin dito for Team Falcons PH, they have displacement at meron din silang, if I remember correctly, parang wala pa masyadong magandang gayahin dito yung Valentina. So, I think it was more of denying the threat para sa Lucas rather than thinking of something na strategy kung paano i-approach. Oo nga, Parang yan kasi yung nagiging strategy nila kapag kalaban ng Valentina. It's either punuan mo ng maraming ultimates para ma-overload at ma-overwhelm siya dun sa kukunin niya, or limitahan mo yung mga ultimate na pwedeng kunin ng isang Valentina. So yun yung nagiging target siguro at goal at path na dinadaanan dito ng TLPH Academy. Ngayon, pwede uli sila magtanggal ng gold lane dito. Iritel, I think isa sa mga hero na pwede nilang matahan dito. O ano pa ba? I think Bruno is okay. Bruno also.
Kasi Carry? parang yun ang mga heroes na siguro kailangan masilip. And that is gonna be a Nathan Ban na tatanggalin ng TLPH Academy. I think I like it. In a sense na yung magic output din kasi talaga yung kailangan na hanapan ng lunas dito ng Team Falcons. Kasi sure, they have the Valentina pero nothing else anymore. So, yung Lucas, obviously, kailangan ng early game scaling pero paano pag nahirapan sila, din kailangan may insurance ka sa baba. Thus banning this Nathan right here. Oo nga, no? So, ngayon ay inalis na rin ang CC. Ano ba mga available na XP lane? Available pa ang Phoveus and Hilda, Gatot. Available ang mga heroes na yon. Kasi hindi mo naman pwede ilagay sa XP itong Jawhead. So, sa mga mage naman, may Farsa pa, may Eve. Kasi di ba dati nagkaroon ng matchup na gano'n, yung Eve tsaka Valentina laging naghaharap. Ayan na, Phoveus. Ang iniisip ko nga dito para sa TLPH, medyo mahihirapan yata sila kung paano sila pipick up ng mid laner. Kasi yung Valentina nandun na sa kabila. So, either way, you have a lot of setup AoE damage na mid laners. Pwedeng kopyahin lang talaga ng Valentina. So, yun yung isa pa sa mga problemahin mo, lalo na pag nakapag-scale yung Lucas. So, with that being said, ayan na yung Clint. Ang tagal kong iniisip yung Clint na yan. Mga 1 oras. Pero ngayon, just like what I was saying kanina, si Super Marco din kasi yung isa sa mga kilalang Clint users. So, it's rightful na siya ang magpakita sa atin kung ano ba ang meron sa Clint na to at bakit binaban sila. Unang unang pagsalang pa lang. Oo nga parang again, sanay naman si Super Marco sa mga poke type na gold laner, no. Remember yung Brody, no, ganun din naman, poke type din naman yun. So same idea para dito sa isang Clint. So, ano ang final pick nila dito? May Farsa, may Eve, may Novaria. Yeah. At this point, I like it. I like it. Kasi, yung vision lang ang mabibigay mo sa Valentina, not the damage. Yeah. So, okay lang siya, manageable siya. Para sa TLPH Academy, meron silang magandang team fighting heroes with the Harith and the Phoveus, kahit yung Suyu din. Pero ang kailangan sigurong alalahanin ng TLPH Academy dito is yung early game output ng Team Falcons. You have the Clint and meron ka rin ng Lucas. Tapos, mabilis lang talaga sila magiging aggressive, lalo na pag pinagsama mo yung Kalea at yung Hylos. Di pa nga tayo sure kung sino yung XP dyan Oo nga kasi nakita natin kanina na ginamit naman yung Kalea ni Sanford, no, bilang XP lane. And tama ka dun no. At saka feeling ko nabasa rin ng Team Liquid PH Academy na okay, mas malawak hero pool natin dito. Naglalaro tayo sa global system na na tournament. And I think ito magic bunot nila na Novaria ay nagme-make sense din naman talaga. Bukod sa vision, poke din, no, patulong dito sa Team Falcons para mahirapan din silang makakuha ng early. Tapos kung Magic Depth naman, may Harith naman sila dito di ba? One of the things na napansin ko with patch update na nagkaroon tayo ngayon is the fact na kapag merong mataas na advantage, it's so difficult na makabalik. Oo. No? Parang pag 9 minutes, halos 10k na kagad yung lamang, it's gonna be quite close to impossible para makabawi ka pa. So, I think Team Liquid Academy needs to make the least amount of errors kasi Novaria yung pinapagana nila. And that's gonna take some time, which is why it's a good sign na kahit papano, clean up muna sila ng minion waves as much as possible. Huwag muna tayong papalag kasi kaya naman natin na makapag-clear ng waves. We have the Harith and we also have the Novaria. Meron tayong fighting chance lalo na pagdating ng late game. Tsaka kailangan isipin dito ng Team Liquid PH Academy na yung damage nila magically, no, bukod dito sa Harith ay isang Novaria na by the way, poke type, no, na parang siya, parang hit or miss. Kapag dito mama yung pangalan mo, yung pangalan nun, nakalimutan. Hindi ko rin maalala. Yung basta alalahanin ko yung pana. O sige, mamaya. Ako muna magsasalita tapos hanapin mo. Alright. Pero yan, you're right. Pag yung pana ay hindi tumama, it's gonna be quite the lack of damage na kailangan nilang expect. Pero ito na naman. Okay, Black Teasing ngayon ay napuruhan. First blood ay nakuha kagad ni Aizawa. Ngayon, ito na pagbawi ng Team Falcons.
Kyle TC ay umabante na, pero may patakas din naman siya. Ogwen ay pumasok na, and Few as well ay nandito rin para mag-add ng damage, no, na manggagaling sa Team Falcons, pero susuko na muna sila. Obviously, a win para sa Team Liquid Academy dahil nakuha ni Toto yung magandang knock-up. And with that being said, that's gonna be another thing na kailangan nilang alalahanin. Toto, though, staying alive in that one. Pero may turtle fight na naman na nangyayari, and that's gonna be KTC na makakuha niyan. Yun na nga, si Aizawa ay nakabawi din ng kill habang mamatay si Ishkael. Ngayon naman ay magiging next ata si FlapTC. Hindi makatakas dun sa hawla niya habang naibalibag din itong si Toto. Pero nakuha ng kill. Few naman yun ay naghahabol. Available ba kanyang flicker? Pwede siyang humabol dito. Ayan na nga yung flicker plus 2 combos. Pero magwawala din ata. Naku, talo na to. Talo na. Wala pang bagong taon. Pero si Few ay makakakuha killing spree ng idol ng mga kids. Alam mo si Few para siyang yung para siyang yung tito na naka-encounter ng malikot na bata. Tapos parang sanay na siya. Hindi, ganito mo gagawin. Ganito siya i-handle. Okay, so guys, ito ang tinatawag na gentle parenting. Tama. Diba? Tama. Yung hindi mo kailangan na paluin. Tama. Hindi mo kailangan na sigawan. Ang kailangan mo lang, hintayin mo siya na mapagod. Ayun. Tapos ayun na. Palag-palag na. Yun pala yun. Ayun na gentle parenting. May bago tayong term na natutunan dito. Oy, by the way, yung Star Shatter pala yun. Naalala ko na. Ayun. Yun. Star Shatter. Ayan. Yan yung Star Shatter. Anyway, ayan na 4-5 ang ating score. Ang ganda ng balik doon ng Falcons, ha? As in, dikit ulit ngayon yung ating gold. I mean, it doesn't really matter in like the early portions of the game kasi halos hundreds pa lang naman yung diferensya niyan. But one thing siguro na medyo nagugulat ako is hindi pa nila na-take advantage itong gold lane. Kasi matindi na talaga yung magiging damage output na meron ito si Super Marco. But there goes the Unstoppable Force. Wala na, iba-libag din si Super Marco. Sakto pa! Doon sa gold laner ng Team Falcons. Pero namatay din naman itong si Ishkael. Men, yun yung play na ginagawa ni Weedy nung nakaraan. I think it was back in SPS, yung imbis na pa ganun. Legit kasi yung ejector parang ine-expect mo na kapag nag-unstoppable force na siya doon. Yun na yun. Pero hindi. Doon pala sa kabila. Kaya imbis na pa ganun. Ibang klase. Legit pala with receipt, pre. Oo. Legit na. Okay, wait lang ha. Nilalagay na rin ni Ishkael sa kanyang puder. Itong ikalawang pagong ng laban. Habang si Palos ay nandun na rin. Reset muna sila dito sa pagong. FlapTC and Ogwen ay nakabantay. Nakabantay yung yung kabayo at saka yung mermaid. Wait lang, pumasok na rin kagad si Toto. Sabi niya, hindi na ako nag-aantay ng pagkakataon pa. Palos. Kasi nga naman si Palos ang napuruan. Few with a kill. Ngayon ay pumasok na rin. Nagamit na kagad ni Ogwen dito yung kanyang palibag. At namatay si Toto. 2 plus yung pagong ay nakuha pa. That is gonna be some objectives and 2 kills na nakuha ng Team Falcons in this one. Kahit yung purple objective ay hindi na rin nila pinalagpas as of this moment. Now, the tides have turned. 2,000 ang kalamangan ng Team Falcons at this point in time. Napapaligiran na si Aizawa at itong si Yuktisi. Anong kanila magagawa? Apparently nothing dahil babagsak ang tore ng Team Liquid Academy sa may bandang ibaba. Grabe yung decision maker ni Ogwen dito, na i-tsunami slam. Even itong si Ishkael kasi nga naman ano nga naman magagawa mo kasi yan lang naman ang main setup ng lineup dito ng Team Liquid Academy. Bukod doon sa sa first kill ni Palos na yung DN na first kill ni Palos. Bukod doon wala na silang instant stun dito no. Hindi, si Toto pala, meron ding stun. Pero si parang Toto. hindi sapat Si Toto lang talaga ang siguro magiging lunas. Kaya, I think there are times na kapag nakikita natin yung Team Liquid Academy, lumalamang sila sa team fights. Kasi pag masyadong lumalim yung Team Falcons, kasi what they have is initiation. Yeah. Diba? Let's get that clear. FlapTC has the glorious pathway. Ogwen has the tsunami slam. So, kaya nilang magsimula ng laban. Yeah. Pero pag tumagal sila doon sa laban, it's gonna be quite difficult for them to continue and extend the team fight. That's something na lamang ang Team Liquid Academy. Sige, simulan nyo ko. Pero once na nakatalo ng paulit-ulit itong si Toto, it's gonna be difficult for them to go. Kaya, every time there's not a team fight happening in this game, lamang ang Falcon dahil nakakakuha sila ng objectives. And tingnan mo, halos magkakasama-sama sila with a very close proximity na willing or ready sila mag-team fight. Oo, lagi talaga, no? And yan naman yung expect natin with the experience na meron ng Team Falcons
na talagang ready sila kung ano man ang ilalatag ng kanilang makakalaban dito. By the way, nakabasag na rin sa may bottom lane itong si Yuk TZ. So ngayon ay sinisimulan na ang ikatlo at huling pagong ng laban. Si Toto ay nakaabante na. Flap TZ lalabang yung Glorious Pathway pero sa likuran, nag-aabang si Ishkael. Si Ishkael, ejector na yung magagamit niya. Hindi! Na-display! Yan doon yung display mula dito kay Kyle TZ. Nakuha nila yung pagong na ito. Si Toto ay may ipit din. Super Makmak ay nakaka-free hit pero buhay pa rin si Toto. Kaya lang hinahabol na nila si Palos. Sabi nila kahit gaano ka kapalos, hindi ka makakataka sa amin. Pero nakaligtas na rin si Toto sa panganib na dala ng Team Falcons. You know, I said a while ago na posibleng lumamang ang Team Liquid Academy pagdating doon sa mga team fights. Pero dito na kasi nagkakatalo ngayon yung gold advantage. Dahil sa mataas na advantage na hawak ngayon ng kupunan ng Team Falcons ay tira papalag sila. Pero teka, mas lalayo muna sila ngayon na paggamit na ng Glorious Pathway itong si Flap TZ. Walang casualty na nangyari para sa Team Falcons. Wala. Pero ang maganda dito, no, Team Liquid PH Academy ay hindi rin naman nagpapahuli in terms of kill score. No, and ito yung magandang indication, no, na kayang pumalag ng kupunan na ito. Nakikita lang natin, no, na pagdating sa decision making, nalulugi sila dito kay Ogen. Kasi sabi ni Ogen, kahit sinong nasa harap ko, bibigyan ko talaga yan. At saka, tingnan mo yung kinokopya ni Few. Yung natapon na juice, di ba? Pag natapon na naman yung juice, that's gonna be easier for Ogwen to pick his target. Kasi mas malawak yung range and mas madali siyang magkakaroon ng Tsunami Slam. So at this point, Team Falcons really using their kits to the best of their abilities and executing it very well habang nagsasama-sama sila ngayon and they're trying to freeze some of the waves. Lamang sila ng 4K and they're gonna be able to at least keep it at that para mas lalo silang maging lamang bago magpunta ang ating unang Lord sa laban na ito. That's gonna be happening in 15 seconds. Grabe si Palos doon. Naging Palos talagang literal eh. Inuubos yung resources. Madulas dun. Naging madulas eh. Inuubos yung resources doon sa poder ng Team Falcons. Pero nabasag na rin yung ikalawang torre doon sa may bandang ibaba. Ngayon, pabuhay na yung unang Lord ng laban. Nakapwesto na rin dito ang Team Falcons. Sobrang, sobrang alam nila na makakalamang sila dito. Pero meron pa ring Astral Echo na pwedeng gamitin dito si Aizawa. Ngayon sinisimulan na yung Lord. 13k na ang buhay nito. At nag-aabang din ang Team Liquid kung ano ang kanilang magiging next na atake dito. May flicker din kasi itong si Ishkael. So they don't want to leave any chances. Toto nandun na rin as a front line. And the rest of the members, hinahanapan nila. Ito si Palos. Ayun na, Tsunami Slam. May nagamit na. Toto ay napaflicker din. Kaya lang, nagwawala na si Kyle DC. Medyo malalim ba? Hindi, sakto lang ata! Ngayon, nagtatatalo na dito si Toto. Kaya lang, problema si Palos. Ay, inahabol ni Kyle DC. Nandun yung nakap. And Ogren with a kill. Atrasan muna ang Team Liquid PH Academy. Nabawasan sila ng dalawa dun. Men, Loki kasi parang iniisip ng Team Liquid Academy, kaya nila eh. Parang kiliti lang kasi nung una yung damage. Pero pag kinikiliti ka na ng sabay-sabay, yun na yung medyo mahirap eh. Diba sa totoong buhay, pag isa lang, okay lang. Pero pag nanggagaling na sa iba't ibang parte, doon ka na marirealize na, uy, tama na, hindi ko na kaya. At tatawa ka na ng tatawa. And that's exactly what happened to the two members of Team Liquid Academy. Nakabasag na naman ang Team Falcon sa pagkakataon na ito. Will they go or will they stay? But apparently, they'll go. Atas muna dito ang Team Liquid Academy. Alam nila na hindi sila pwedeng magpadalos-dalos dito. Pokes from Aizawa. Sumasakit na rin yung mga Star Shooter mula dito sa Novaria na ito. Lord ay nasa may bandang ibaba. Ready sa pagdepensa ang Team Liquid PH Academy. Pero masakit na yung pokes ni Pew Ang sakit na talaga at mukhang ang kanilang pwesto ay makahanap ng butas dito sa isa sa mga inhibitors ng Team Liquid Philippines Academy. Team Falcons leading by 7k as of this moment. Nandyan na yung Lord, pinili yung baba. At yun yung tore na wala pang bawas. Wala pa. Parang naisip nila, ano ba naman yan? Ba't dyan ka nagpunta? But anyway, it is still an 8k advantage. Paangat ng paangat ngayon ang kanilang kalamangan. Team Liquid Academy is trying to defend. Ayun na, pumasok na nga rin. At nagamit yung Tsunami Slam. Naging target ni si Ishkael. Mamamatay siya na kamay dito ni Super Marco habang napasayaw. Naka rin dito si Yuk TZ. Pasok si Palos. Pero natunaw kagad. Isang combo lang mula doon sa flash. Dito ng Kyle TZ. Pero tigang pang abutan.
mula dito kay Super Marco. Atras mula dito ang Team Falcons at aagaw muna ng mga resources na malapit at nasa paligid nila. Nanunuot ang damage output nitong si Super Marco. Kaya naman talagang nagpi-flicker siya kasi alam niyang may arit eh. May arit. Pag may arit, why not eh? Alam mong may damage output, so definitely Team Falcons. Uy. They're currently at the lead, pero there naman yung conceal. Nahanap yung tatlo. Is this gonna be a sign? O yun na, si Kyle TZ. Ay, napagamit ng Winter Crown! Ngayon ay pagsabay na sa tatlong miyembro mula dito sa Team Liquid Academy. May ipit si Toto at makukuha siya ni Super Makmak. Wow! Si Kyle TZ nakuha na rin ang kill habang mamamatay na rin. Next, itong si Palos. At nawala na rin si Ishkael. Ay, sawa na lang. Unkillable killer image ka pala, pero nakaisa ka na. Kaya lang ang problema, paano mo didepensahan ang pagsugod nila? Mabuti na lamang ay walang minion na kasama dito ang Team Falcons. And 11 seconds para kay Toto. Kaya na kaya to? Naku, paano man lalaban ng walang kalaban-laban? Naku po, ilalapag na yung Glory Spotter. At diretso na ang Team Falcons para kunin ang Game 1. Now that is execution. Nagkaroon ng mga times na pumapalag itong kupunan ng Team Liquid PH Academy. Maganda nga yung kanila nagisimula kasi nakakuha sila ng isa or dalawang heroes during the first few minutes of that matchup. Pero nung nagkaroon na ng mga turtle fights, I feel like that is where Team Falcons really shined. Not only in this tournament, but also even in other tournaments as well. Maganda yung kanilang hawak sa mga turtle and lord objectives. And every time na nararamdaman nila na parang mahirap to, let's turn. Alam nila yung tamang timing kung kailan sila pupunta at papaling ng tingin dun sa mga heroes to be able to take them down. I think isa sa mga reason dito ay yung expertise din at yung experience na dala-dala ng Team Falcons dito. Pero no doubt, ang Team Liquid Academy, PH Academy, ay talagang kaya makipagsabayan. Specifically dito kay Toto, no? Believe nga ako dito kay Toto, napakatapang. No, napakatapang mag-dive, napakatapang niya mag-front. Kasi alam naman niya yung Johead, hindi naman talaga frontliner yan. At hindi talaga design para makipagbardagulan. No? Si Toto ay totoo lang. Totoo lang, tinototoo lang. Ayan, no? Tinan mo ng mga early portions, di ba nakakakuha pa siya ng kill eh. Oo, ito yung mga time na si Pio ginamitan na experience eh. Inexperience eh. Ayun, hindi ko naman kailangan hindi ko naman kailangan lumikot eh. Naiwasan niya pa yung knock-up. But yes, just like what you said, or in addition to what you've mentioned, yung crowd control din kasi, nabanggit mo to during the start, yung napakaraming ways or paraan ng Team Falcons para maghanap ng away, para maghanap ng gulo. Meanwhile, Team Liquid Academy, syempre, very team fight centric yung kanilang composition eh. So maghihintay talaga sila ng laban na dalhin sa kanila. Pero pag naunahan ka kasi ng Team Falcons, for example, pag may na-tsunami slam, matic -1 yun. Paano nyo may execute yung team fight to the fullest of your potential kung nabawasan na kayo ng isa? And I think napakaganda rin para sa Team Falcons PH dito. Kung papansinin mo, yung hero locking nila eh, no? Sobrang tindi nun. Kumbaga, dito papasok yung comms nila na sino ba una magiging target natin? Sino ba ang unang huhulihin natin? Yung frontliner ba nila? Yung pinakamalambot ba sa team? O yung magbibigay talaga ng pinakamataas na damage sa team? May sagot ako dyan. Ano yan? Kahit sino, pre. Kahit yan ang call. Diba? Yan ang call. Kanina nakita natin eh, kung sino-sino lang sinusunami slam eh. Diba? Kasi, I mean, you have an 8K advantage. Parang kahit sino matutunaw talaga, lalo na pag yung mga gold laner mo, both Super Marco and Kyle TZ, meron na talagang karapatang damage output. At doon natapos yung boxing dahil nagsimula ng laban ng Team Liquid Academy, pero nung natapos ang sinaing, ang kumuha ay ang Team Falcons. Oo, napakatindi na, no? And Team Falcons, pinatunayan na talagang kaya nila makipagsabayan kahit sa mga current. No, masasabi ko kasi na old gods na rin talaga to eh. Ang tagal nila nang ibabaw. No, parang isang taon mahigit. Isang taon mahigit. Pero ano lang yun, almost 2 years ago. Oo. Isipin mo, mga ganitong pagkakataon yata or mga ganitong oras, nasa Cambodia sila 2 years ago. Oo nga. Lumalaban sila, nire-representa nila ang Pilipinas. At nakita nila from before. Last year naman, I think at this time, nasa qualifier sila, pero natalo sila sa semis. Oo nga pala. No? Tumalo sa kanila is RRQ. RRQ. Ay, naku. Pero ngayon, parang ibang ano to.
Ibang storya, no? Ibang storya to. Hindi natin alam kung ibang storya ba ito or magiging parehas lang. Will Team Falcons take the sweep or will Team Liquid Philippines Academy say something about it? Magbabalik kami. Wag kayo alis.